Ito na yung ating basket guys na punong-puno ng Sopilova Havero or Fano Chantaral. Meron pa dito guys pero hindi na ako mag-pick. Next time na naman kasi hindi na kasya sa basket, tsaka sakit na rin yung mga legs ko talaga. Yung mga prayer na natin guys, bukas may trabaho pa ako. Yeah. Uwi muna tayo ng bahay and tanggalin natin yung water content nito. Papakita ko sa inyo ganito karami, gano'n na lang karami ang matitira sa atin. Hello Ray guys, so andito na tayo sa bahay. Ito yung basin na ginagamit namin or yung pot na ginagamit namin pag gumagawa kami ng berry juice dito sa bahay. So ito na yung mga nakuha natin na mushrooms today galing sa gubat, and lilinisin na natin to siya guys. So yung iba dito is meron pa siyang mga ganito yung foot niya nga. So tatanggalin ko lang siya guys. Tapos hugasan natin to para yung mga ibang dumi-dumi is matanggal talaga siya. Mas madali natin siyang malinis. Tapos papakita ko sa inyo paano ko siya ginagawang paano ba yan? Hindi ko na alam ano sasabihin ko guys. Pagod na kasi ako. I'm so tired today guys from work. Galing tayo nag-NARS. Ayan. Tawag nito, papakita ko sa inyo paano ko siya sinisave, anong ginagawa ko, though napakita ko na to before. But I'm gonna show to you again, paano namin siya tinatanggalan ng water content. Pwede naman siyang i-freeze na ganito lang siya guys, diretso. Kaso lang, kapag niluto mo siya, kailangan mo siyang lutuin ng mas matagal kasi nga meron siyang water. So, ayun lang ang challenging. So, ngayon pa lang na autumn, i-ready na natin siya para pagdating sa winter, diretso na lang tayo luto. So, ang gagawin natin dito is ilalagay natin siya sa freezer after. So, lilinisan muna natin to guys. Tatanggalan ko siya ng mga dulo, yung iba na hindi natanggalan ng dulo. Tapos, hugasan natin siya. And then, ipapan-fry natin siya. Ito na guys, yung first batch. So, hugasan lang natin siya ng cold water. Tapos ilagay natin siya sa tray. May mga natanggal na ako dito. Kasi yung iba talaga merong sira na konti. Pero yan, konti lang ang sira naman ito guys. Di talaga kagaya sa bullets na grabe yung damage. Uy. Yan. Hugasan lang natin to. Ito na lang ang ginamit ko guys na hugasan kasi itong lutuan ng berry is may butas. Kaya mas madali siya. Kaya dito ko na siya hinugasan. Kuha lang ako ng tray. Lagay natin dito. Ayan, lagay lang natin dito yung ating mga mushroom. Hugasan talaga natin na maayos guys kasi meron siyang mga traces ng slugs. Ganito din yung ginawa namin ng workmate ko guys nung dinala niya yung mga mushroom sa work. Ayan. Meron kasing kitchen sa workplace kaya nagagawa namin yun. Tsaka kapag night shift guys, tataka kayo, nagaganon kayo sa work nyo. Kasi guys, relax lang kasi kapag graveyard shift. Kaya marami kaming pwedeng gawin. Minsan nga nag-i-edit lang ako ng YouTube ko kung meron akong time. Pero usually guys, nagbabasa ako para hindi ako antukin. Ganyan. So, linisan lang natin to para matanggal talaga yung mga
chemines ek niya. Cold water lang guys ang panghugas natin. Madali nga tong ganito guys kasi the same lang naman. Lulutuin din siya. So, tatanggal din yung water nito. Pero never throw the water guys na nanggaling sa mushroom. Let the mushroom cook sa sarili niyang tubig kasi andun yung flavor. Ayaw natin itapon yung flavor. Kasi kung itatapon mo yung water guys and hindi maluluto dun ang mushroom, sayang naman yung flavor. Parang nag-extract ka lang tapos tinapon mo na, yung laman lang ang tinira mo. Kailangan din natin yung flavor. Yan, kahit hugasan mo talaga siya, marami ka pa rin talagang makikita mga dumi-dumi. Because it's normal, this comes from the forest, diba? Meron talagang mga alikabok, may mga traces ng gubat. Pero sabi nga ng workmate ko, that's okay kasi a little bit of forest flavor. Diba? Ayan. So, hugasan ko lang i-touch. Tapos, chop natin to, lalagay natin sa ating frying pan. Kasi kung ibabrush ko to guys, napakatagal as in. Ganito talaga pag hinugasan mo siya, mas madali talaga siya. Sabi niya, ako kasi dati inaano ko lang siya guys, tawag nito, binabrush. Sabi niya okay naman yun, pero matagal nga daw sabi niya. Kung tatanggalin mo rin naman ang water content, okay lang na hugasan talaga siya. Oo nga naman. Diba? Pero ito talaga guys, pwede na siyang hindi hugasan, pwede mo lang siyang i-brush. Depende kung anong gusto mo. Alam mo yung every time na every year talaga meron akong natututunan. Diba? Recipe nito, hindi ko pa alam. So usually ito ginagawa namin pies or yung tawag nito, yung cream of mushroom. Sarap din kasi ito talaga guys. Masarap siya lalo na kapag may mga isda. Mga isda ka or meat. Masarap ito. This goes very well with everything. Lalo na kapag yung mga luto mo is mga roast, ganyan. Ito, masarap itong pares guys. Sa mga karistos. Ayan. So, yung first batch natin, konti na lang matatapos na. So, ito na yung ating nahugasan guys. Meron pa konti dito. But, I just wanna show to you what I do. Ayan. So, pwede mo siyang i-chop-chop guys or ikutsilyuhin mo lang na ganyan. Basta hati lang siya ng maliliit. Ako hindi ko na talaga siya inaano na sobrang maliliit. Kasi gusto ko rin malasahan talaga yung chunks ba ng mushroom. Yan. Kahit nga sa corned beef sa Pilipinas guys, mas gusto ko yung chunky na corned beef kaysa dun sa pinong-pino na corned beef. Yan. Napakasarap nito guys. Mas lang ang taste niya, mas matapang compare sa chanterelles. Kasi ito, mas concentrated. So, ginaganito ko siya guys kasi tinitingnan ko rin yung sa gitna niya kasi ito usually ginaganyan niya siya paglinis. Kailangan mo siyang tingnan sa gitna kasi nga funnel nga siya guys and sa gitna niya minsan andun nagmamahay yung mga insects pero ito wala naman. Meron ako mga tinanggal kanina yung merong mga uod. Ayan. So, pwede din ito i-dry guys. Pwede siyang i-pickles. Pero this is the way
like it. That's the way I like it. Ito yung isa sa paraan guys na para ma-save ito or ma-store ito. Medyo mabusisi, no? Pero ganun talaga. If you wanna save something, do it manually. Diba? O ganyan. Okay guys, sobrang dami. So ito na yung first batch natin. Ito na yung part ng second batch. Meron pa ako natitira dito sa basket. Sobrang dami guys ng nakuha nating mushrooms. Ayan na yung natira. Ayan. Tapos, ang gagawin natin ngayon is, ilalagay natin to doon sa stove top. Hayaan lang natin siya na magtubig siya guys. And, mag-evaporate yung kanyang water. Hindi natin itatapon yung kanyang tubig. Ayan. So, na-chop-chop ko na to guys ng malalaking pieces. Kasi ayaw ko talaga yung sobrang maliliit. Kasi ito, kahit na ganito kalalaki to guys, mag-shrink pa yan siya. So, dalahin na natin to si Pimo. Nag-aabang akala niya. Meron siyang para sa kanya dito. So, ayan na guys. Hahayaan lang natin to siya guys na magtubig. Tapos, ma-evaporate yung kanyang water. Tapos, mamaya, kapag wala na talaga siyang tubig, haluin natin siya ng konti. Para to make sure na dry talaga siya. Tapos, after that is, ano natin siya, ipapackage natin siya guys. Ilalagay natin siya sa mga lalagyan. Sa ziplock bags o kaya sa containers. Tapos, ilalagay natin siya sa freezer. Ito na yung itsura ng ating mushroom, guys. Ayan o, sobrang dami yung tubig. Hindi ko yan siya nilagyan ng tubig, guys. Normal yan sa mushroom na marami talagang water. So, hayaan lang natin na mag-evaporate yung kanyang water, guys. At the same time, yung mushroom is maluluto din siya. Kasi, syempre, mainit na to. And then, when it's dry, then it's ready for packaging. So, yung other half, guys, is ilalagay ko dito mamaya kapag natapos na itong first batch kasi puno na siya kanina. So, para sabay-sabay siya matapos, yung pangalawa is mamaya ko na lang siya ilalagay. So, yan o, nag-shrink na talaga siya. Diba? Sobrang puno yan kanina. And ngayon, tingnan nyo naman. Diba? So, habang andyan siya guys, pinapa-evaporate natin siya. Yung stove top na to guys, it's also making warmth or producing heat para sa loob ng bahay namin. Kasi ito, it's a iron top ito guys sa taas. Yung sa kabila is yung malaking oven. But hindi namin ginagamit yung malaking oven kasi nga may sira siya. But this one in this side, ito siya ginagamit namin pag nagluluto kami kapag autumn and winter. At the same time, it's heating up our house. Kasi ngayon malamig na dito sa Finland. So, hintayin lang natin yan siya matapos. Ito na yung pangalawang batch, guys. Ayan na. Lagay ko na siya dyan kasi hindi ko na siya gustong ihalo. So, it's normal na magda-darken talaga yung color niya, guys. Labaw na. Yung aming kusina, wala talagang magandang ilaw dito sa aming bahay, guys. Kasi nga, luma nga itong bahay ni Lola. Uy, buti na lang at meron kami ring light dito. Ayan, hayag-hayag na. So, ayan. So, meron pa siyang konting water. Pero natanggal na talaga halos. And this is going to be finished soon. And makakatulog na rin ako guys. Mag 11 o'clock na ng gabi dito. But it's okay. Kaya pa naman. Kasi office work lang naman ako bukas sa trabaho ko. Kaya chillax lang tayo. And halos nagawa ko na yung ibang gawain. Kaya carry lang. So, ganito na magiging itsura niyan, guys, kapag natanggal na yung kanyang water content. And then, it's ready for storing very soon. Konting water na lang, guys, ang meron dun sa ilalim. Ayan, konti na lang. Tapos ito is, marami pa. Ayan. Normal talaga yun siya, guys, na mag-darken yung kanyang color kasi nga, ito is color brown. Ayan. Hayaan lang natin yung mag-evaporate yung tubig niya. Ayan.
Mapa-shy water, guys. Huwag na ito dari abi. Ayan. So, matatapos na rin to very soon. And, store ko na ito, guys. Siguro bukas ko na to ng umaga ilalagay sa mga ziploc bags. Tapos sa freezer para lumamig na muna siya. Anyways, guys, dito na natin tapusin ang video na to. This is one way that we prepare our mushroom for storing, pan frying, or yung letting the water evaporate. Yeah. We also do dry this one as well. Or just directly kainin. Lutuin agad pagka galing sa gubat. Yan. Napakaraming recipes pwedeng gawin dito, guys. Anything that you can think of about cooking Filipino food, pwede ito, guys. Panghalo sa pansit, sa sabaw, adobo, anything, guys. Ayan. Yung texture niya, guys, ng tangkay ng tawag nito, Sopilo Bahavero, is parang tangkay ng kangkong. Yan o. Yan o. Parang ano siya ng kangkong. Yan. Thank you guys for watching our vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. See you again next time. Hey, hey! Isto, sitten, taso. Toinen taso. Hyvä.